Purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay muli nasa panahon ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito po yung last Sunday natin sa taong 2024. At next Sunday, New Year na po, 2025 na po. Ang bilis lang nung panahon, ang bilis lang ng ating taong pinagdaanan. Maraming mga testing, maraming mga challenges. Siguro kung tayo ay magbubulay-bulay kung ano yung mga bagay na ating pinagdaanan sa kanya-kanyang mga karanasan, marami po tayong pwedeng ma-recall sa family, sa trabaho, sa ministry, sa ating mga mag-aaral o yung mga nag-aaral. So marami pong mga challenges itong nakalipas na taon. At alam din natin, even ang ating iglesia ay nagbigay at nagbaba ng isang tema na may kinalaman sa pagharap sa buhay. At ito ay may kinalaman sa pag-asa. At alam natin, itong nakalipas na eklesiastikong taon ay tumalakay tayo ng temang Blessed Hope. Di ho ba? Yung pinagpalang pag-asa. Yung pag-asa na kung saan ay dala natin sa bawat pagkakataon ng buhay. Kung merong isang bagay na madaling bigyan ng emphasis, lalo na kapag kagantong okasyon na tayo ay haharap sa panibagong taon, ay tungkol sa pag-asa. Kung saan ba tayo nagsasalig ng ating pag-asa, kung papaano ba tayo lumilingon sa hinaharap, at ating karga yung ating mga karanasan sa nakalipas na taon. So ang ating paksang pag-uusapan ngayong umaga ay may pamagat na saan tayo dadalhin ng ating pag-asa. Saan tayo dadalhin ng ating pag-asa. Ito po yung matatagpuan sa aklat ng Roma, Kabanatang 15, talatang 4 hanggang 13. Kung kayo po ay may mga Biblia, maaari po nating buksan sa ating teksto at yung iba po na wala, pwede nyo pong sundan sa ating pong presentation. Ang sabi po dito, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, nakakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong kayo'y malugod at tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapupurihan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayang ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. Sa verse 9 po, at upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, tulad ng nasusulat, kaya sa gitna ng mga hintil ikay aking pupurihin at aawitan ko ang iyong pangalan. Sinabi rin, magalak kayo mga hintil kasama ng kanyang bayan. At muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hintil, lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Sa dalawang huling talata po, ang sabi po dito, sinabi pa ni Isaias, may iisisilang sa angkan ni Jesse upang maghari sa mga hintil, siya ang kanilang magiging pag-asa. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa atin po ngayon ay ibabahagi ng ating Diyos at ating pong pagbubulay-bulayan. Tayo po yung sandaling manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa panahon po ng aming pagbubulay-bulay, hayaan mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isip ay makatuon sa iyo at sa mga bagay na nais mong sabihin sa amin ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, kausapin mo kami
At patuloy po na ang mga bagay mula po sa iyong salita ay maging malaking bahagi ng aming paglakad at pagharap sa panibagong taon ng aming buhay. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, atin na pong kinuha yung pagkakataon para tumalakay ng isang paksa na mas akma doon sa ating okasyon ngayong umaga. Pero bago po yun, nais ko pong muling batiin ng bawat isa ng isang happy birthday, happy birthday Jesus. No, belated Merry Christmas o maligayang Pasko po sa ating lahat at isang mapagpalang bagong taon nawa yung ating harapin ngayong mga susunod na araw. Sana hindi maulan, ano po, para mas masaya yung ating pagdiriwang. Hindi katulad ng Pasko na medyo inulan tayo. Kaya yung mga bata hindi nakapamasko masyado. Ano po? Bawi na lang kayo sa bagong taon. Yan. Sigurado magsasara ng pinto yung mga ninong at ninang. Yan. So, ito pong ating panahon. Ngayon po yung ating, sabi nga, mahalagang pagdiriwang at selebrasyon sa buong mundo. Although, sa Pilipinas, no, sa mga Pinoy, siguro tayo yung medyo mas angat o mas kilala sa gantong celebration, yung long time celebration. No, bare months pa lang talagang atin na pong binibigyang pansin yung celebration ng Christmas. No, pero sa ibang bansa hindi masyado. Kaya yung iba mas minamabuti nila na makauwi sa Pilipinas dahil iba talaga yung celebration dito kumpara sa ibang bansa. No, pero ito pong ating Pasko at ito pong ating pagdiriwang ng bagong taon ay siguro hindi lang tradisyon pero talagang one of a kind at ating pong sineselebrate talaga. No, minsan nga po nakukumpara yung Pasko tsaka yung bagong taon. Parang mas masaya daw yung celebration ng New Year sa Pasko dahil siguro mas maingay, no, mas na-emphasize yung mga maraming pagkain, 'di ba? Ngayon makikita nyo sa palengke, ang dami ng prutas, nagkalat na yung mga tindang iba't ibang prutas na bilog na kinukumpleto yata every New Year, no, sa ating medianoche, no? Yun yung malimit na ginagawa natin. So by tradition, kahit kami ng mga bata kami, nasanay kami talaga na maingay pag New Year. No, talagang well celebrated, tapos masaya, no? Masaya din naman yung Pasko, lalo na kapag bata ka, no? Pero mas matagal, parang mas matagal yung celebration ng bagong taon every time, no? Lalo doon sa amin sa Calle Marino, no? Happy Fiesta, Ate Mean. Joke lang, no? So lumaki ako doon sa amin kasi talagang very loud yung kanilang celebration ng New Year kasi kasabay nung piyesta ng aming lugar, no, yung celebration, kaya mas maingay, kaya mas masaya din sa mga Catholic. Talagang they celebrate yung bagay na yun. Pero ang mahalagang bagay na gusto kong ating makita ngayon ay kung paano tayo humaharap sa bawat taon na dumarating sa buhay natin, no? Especially yung New Year o yung bagong taon ng buhay. No, kaya nga ang tanong natin ngayong umaga, handa na ba tayong muling humarap sa panibagong taon na darating? So ilang tulog na lang simula ngayon, 29, 30, 31. No? 3 tulog na lang, kinabukasan 2025 na. No? Marami na tayong magigis ng panibagong bagay, panibagong mga bagay ng buhay, panibagong challenges, panibagong kakaharaping mga pagsubok, no? Panibagong blessings. Lahat naman yan, halo-halo, pero mga bagong bagay yung ating makikita. No? Yung ating pagdiriwang ay pagdiriwang din naman ng pag-asa. This celebration is about hope. No, yung pag-asa na ito ay yung pag-asa na kung saan dumating sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga meron tayong celebration ng Christmas, di ba? Ito yung tinatawag na Christmas hope
dapat nating alalahanin na lahat ng celebration ay dapat umuugnay doon sa pagdating ng ating Panginoong Yesus at yung purpose ng kanyang pagdating dito sa mundo. Of course, syempre, yung celebration, hindi naman nawawala yung pain and suffering. No, just like yung sinabi ng ating Assistant Pastor Purge last time, diba? Sa kanya, personally, he will celebrate this Christmas na iba kasi nawala ang kanyang tatay this year. Diba? At near sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At marahil doon sa iba nating kapatid, ganun din yung pakiramdam. No, meron tayong mga pain, meron tayong mga sufferings na atin din namang pinagdaanan sa nakalipas na taon. No, maaring sabihin natin na hindi magkakatulad yung bawat taon ng buhay na ating pagdaraanan. Lahat ng araw, lahat ng taon ay merong bahagi sa mga trials and hardships ng buhay. No, kung tayo po ay tatanungin, especially yung mga magulang, ano ba yung mga trials na pinagdaanan natin, yung mga hardships na pinagdaanan natin itong nakalipas na taon? No, until now, parang meron pa ring epekto yung pandemya sa atin, di ba? Sa buhay. Yung iba talagang may mga long-term effect yung pandemic sa buhay natin until now. Pero nagpapasalamat tayo dahil may mga nakakabangon at may mga nakapanagumpay na doon sa ganoong bagay. Pero yun yung ating buhay. No? Kasama sa ating pag-asa ay yung makita na yung buhay ay puno din ng mga trials at hardships. No? But still, balikan natin yung katotohanan na itong selebrasyon na ito ay selebrasyon ng pag-asa. This is a celebration of hope. No? Ang sabi po ng New Testament, ang ibig sabihin ng hope ay parang to anticipate or to expect, no, with pleasure. Ibig sabihin, parang mag-aabang ka ng merong kagalakan, merong pananabik sa iyong puso. It is an expectation with confidence. No? Yung pag-asa ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos, ay yung paghihintay na merong kumpiyansa. Na talagang inaasahan mo yung isang bagay, matibay mo yung pinangahawakan at darating yun sa buhay mo. No, sino ba dito yung nagpe-pray na this year, sana ay magkaroon na kami ng sariling bahay? No? Amen? Diba? Na this year, sana ma-regular na ako sa aking trabaho. No, na this year, sana makuha ko yung aking pinapag-pray sa aking pag-aaral, yung achievement na gusto kong maabot. No, this year gusto ko na makaalpas ako o lagpas na ako doon sa mga financial difficulties sa buhay. 'Di ba? So, meron tayong kanya-kanya mga prayers, meron tayong kanya-kanya mga desires na ine-expect natin. And we are hoping na ibibigay sa atin ng Diyos at mangyayari sa panibagong taon ng ating mga buhay. So basically, yung atin pong tatalakayin is an epistle, no, sulat ng Apostol Pablo, which is a lesson of hope. No? Lesson of hope. No? Yung teksto natin ngayon is a text of hope. Hope for what? Hope for a better day, hope for a better way for all humanity. No, hope in the midst of despair. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng anumang mga hindi magagandang mga bagay, mayroong pag-asa. No, which can be the case sa lahat ng maraming tao sa kasalukuyan. No, lalo na sa mga Pinoy. Tayo kasi hindi masyadong halatang nahihirapan kasi lagi tayong nakangiti. No, ano tayo, parang mga resilient people. Diba? Kahit na hirap na sa buhay, hindi mo makita na hirap sa buhay kasi nakukuha pang tumawa, nakukuha pang ngumiti. Diba ba? Yun po tayo. Pero we are experiencing despair, no? Because of trials, because of hardships sa buhay.
Kaya napakahalaga ng pag-asa. Napakahalaga ng hope na dapat nating pinangahawakan. So, what is hope? Ano ba yung pag-asa? And how does the Apostle Paul describe it in the book of Romans? Paano ba to hinalimbawa o paano ba to nilarawan ni Pablo sa aklat ng Roma, sa Bagong Tipan, at saan tayo dadalhin ng pag-asang ito na sinasabi ng salita ng Diyos? No? Na sinasabi ng Biblia. So, tingnan po natin yung ilang mga halagang mga bagay ngayong umaga. Una, hope leads us to endurance and encouragement. Hope leads us to endurance and encouragement. Ang sabi po doon sa verse 4, punta mo natin yung verse 4. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. No? So yung hope hope leads us to endurance and encouragement. Ang pag-asa po ay naghahatid sa atin patungo sa pagtitiis at sa pagpapalakas. No? When we say endurance, ito po ay pagtitiis. No? Yung bang pagtagal natin sa buhay sa kabila ng anumang mga bagay na ating kinakaharap. So puntahan na po natin yung una. Hope in endurance or pagtitiis. Pag-asa sa pagtitiis na meron tayo. So saan ba nanggagaling yung bagay na ito? Sabi, endurance comes from the Word or God's Word at the Scriptures have been given to us so that we may have endurance. No, binigay sa atin ang salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pagtitiis. Matuto ng pagtitiis. Ang salitang ito ay maaring makabigay ng kahulugan na patience, steadfastness. No? Yun yung mga bagay na synonymous doon sa word na endurance. Ibig sabihin, ikaw ay matiisin sa Tagalog. Ikaw ay tumatagal even doon sa panahon ng mga hindi magagandang bagay o sandali ng buhay. No, you are steadfast. You are patient. Diba? Bihira yung mga taong ganoon. Yung tao na makatitiis sa mga bagay ng buhay. Minsan nga, yung mga katabi natin na maingay, hindi natin matiis eh. Diba? Naiinis tayo. O kaya, kapag ikaw ay nakapila, halimbawa, diba? Nakakainis pagka ang tagal-tagal ng pila, tapos makikita mo yung nasa unahan mo, sisingitan, sabi ni Ate Marie. O kaya naman, ang tagal-tagal ng transaksyon nung nandoon sa unahan, na para bang siya lang yung i-entertain nung nag-i-entertain. Diba? Ang dami-dami yung nakapila. Kung naranasan nyo na po ba yung sa bangko, diba? Minsan ganoon, o madalas pala, ganoon. No? So, doon natitest yung ating patience. Diba? Yung ating pasensya. Pero higit pa doon yung ibig sabihin ng endurance. No? Higit pa doon yung ibig sabihin ng pagtitiis. No? Yung hope, sabi, hope therefore is the ability to make it when things don't seem to be going your way. Kapag sinabing pag-asa na mayroong pagtitiis o pag-asa mula sa pagtitiis, ito yung pag-asa na nagbibigay sa atin ng abilidad na makaya natin yung mga bagay na tiisin sa kabila ng mga pangyayari na hindi nais natin o hindi akma doon sa ating naisin. Yung hindi natin gusto. No? Yung mga bagay na hindi natin tanggap. No? May mga pagkakataon na ganun sa buhay. Diba? Meron kang gustong mangyari pero hindi yun yung nangyayari. Iba yung nangyayari. Minsan yung nangyayari pa, yung pa yung ayaw mo. Naranasan nyo na ba yung ganoon? Diba? Hindi lang siya hindi akma sa iyo, kundi yung pang mga bagay na nangyayari ay yung mga bagay na ayaw mo ring mangyari sa iyo. So doon nasusubok yung ating patience. Doon nasusubok yung ating endurance. At doon sa mga bagay na yun, nadidevelop sa atin yung pag-asa. Yung pag-asang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga, it leads us to endurance. Pangalawa, it also leads us in encouragement.
No, sabi, hope in encouragement o yung pagpapalakas. No, kapag sinabing hope, ito yung comfort or consolation. To call near, invite, invoke, implore. No, yung kanyang root word, sabi, be of good comfort. No, sabi po, this comes from the witness of Scripture. Not only does it teach us to have endurance, yung hope, no, but it calls us to be of good comfort, for God has drawn near. No, so kapag sinabing encouragement, it gives us comfort, hope in comfort. Nililid tayo ng pag-asa ng Diyos o yung pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin sa pagtitiis at sa encouragement o pagpapalakas doon sa comfort. No? Doon sa panahon na kahit na hindi maganda yung sitwasyon na yung kakaharapin o kinakaharap sa buhay, God gives you comfort. It is because of the hope that is given to us. Binibigyan tayo ng kaaliwan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. No? In a season of cheer, the world is not always a cheerful place. Di ho ba? No, kahit na alam natin na yung week na ito o yung month na ito, it is a month of celebration. Ang dami pong ang daming palatandaan ng celebration. Di ba? Ang dami nating nakikita sa paligid. Yung mga bagay na nagpapakita na we need or we are to be happy. No, we need to be happy. Pasensya na po. So sa ating pong celebration, di ba, sa paligid natin, ang daming palatandaan na kailangan nating maging masaya. Maging, sabi nga ay, ano yan, candy ba yan? Pasensya na po ha, medyo dumanating yung tuloy natin. So meron tayong mga sabi nga palatandaan na we need to celebrate. Ito pong ating season, yung especially yung Burr months until dumating yung December, no, sa church, meron tayong mga celebration simula kailan mo nagsimula? 18 simbang gabi. 18. So 19 pa lang meron na tayong mga activities. No, ramdam na yung saya. Ramdam na yung may candy na. Thank you kay Marvin. No, ramdam na yung saya kasi unti-unti nakakbang tayo doon sa pinaka main celebration noon. Tapos nagkaroon tayo ng party, nagkaroon tayo ng Christmas worship, may mga caroling. Yan, mamaya po habol yung mga kabataan, meron silang year-end fellowship, diba? Pero doon sa time na yon, sa celebration na yon, nandun tayo sa pagkakataon ng cheer, no, ng kasiyahan. Pero sabi nga po dito, sabi dun sa ating PowerPoint, no, in a season of cheer, the world is not always a cheerful place. Meron pong pagkakataon at sirkumstansya ng buhay na hindi laging maganda. Even na nandun tayo sa
cheerful time ng buhay. Naranasan niyo po ba na masayang-masaya tayo, no? We are fully loaded ng kagalakan, tapos may darating na testing sa buhay. May darating na pagsubok sa buhay. No? Yung parang nakakondition ka to celebrate, nakakondition ka to face things na masaya, pero biglang may darating na hindi magandang bagay o pangyayari sa buhay natin. No? So, yun yung practicality ng buhay. No? Sa panahon na ito, alam natin na nandun tayo sa season of joy or cheer. Pero hindi rin naaalis, no, yung mga bagay na hindi maganda. Meron tayong mga family distress, meron tayong mga financial distress, o yung ibang mga nagtatrabaho dahil naghahabol, meron tayong work stress or distress, no, mga emotional turmoil. Ika nga, minsan samahan pa yan ng testing o pagsubok sa love life, lalo na. Diba? Sabi nila, mas malamig pa yung Pasko kapag walang love life. So, hindi dahil festive yung time, ay hindi nag-iiba yung buhay. No? At yun yung reality, yun yung realidad ng buhay. No? Kahit anong time, kahit anong pagkakataon, kahit anong occasion, tayo nandoon, ang Diyos ay pinapakita sa atin na nag-iiba yung bawat pagkakataon ng buhay. Kaya napakahalaga na yung ating pag-asa nakasalig sa Diyos. Dahil yung pag-asang yun nagpapalakas sa atin para harapin yung mga bagay na hindi natin kayang harapin. Sabi nga, only God can do things sa buhay. No? Minsan akala natin tayo yung malakas, akala natin kaya natin yung lahat ng bagay, pero kapag nasukol na tayo doon sa mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, nanghihina tayo at nanlalamig sa ating pananampalataya. Pero yung ating Panginoon, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Amen po ba? No? So, pangalawa, nasabi, hope leads to unity and acceptance. Hope leads to unity and acceptance. Pwede bang pakibasa po natin ng sabay-sabay yung verse 5? Ready? Na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan na kayo'y mamuhay ng may So, hindi lang po encouragement and endurance tayo dinadala ng ating pag-aasang mula sa Diyos. Hope leads us to unity and acceptance. Sabi po, it brings us to unity. No? A spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus. Ang desire po ng Diyos sa atin, no, ay magkaroon po tayo ng unity o ng pagkakaisa, no, ng kaisahan. Ang sabi po, unity is the ability of a group of believers to have one heart and mouth to glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. According doon sa verse 6, kung meron kayong mga Bible po. No, without unity, we cannot glorify God. So ang unity ayon sa Biblia, no, ito yung kaisahan ng lahat ng mananampalataya sa puso at sa buhay. Na kung saan even yung kanilang mga salita, it will glorify God. No? Dahil kung wala ang Diyos, wala. Ibig sabihin, hindi natin kayang gawin na magkaisa. And without unity, we cannot glorify God. No? So kung ang iglesia ay hindi nagkakaisa, hindi po natin mag-glorify ang ating Panginoon. Unity is the ability to live in complete harmony because we share the same attitude as Christ. No, may harmonious relationship, may harmony. Magkakaiba man tayo ng pamilya, magkakaiba man tayo ng itsura, magkakaiba man tayo ng estado sa buhay, pero kapag sinabing unity, may harmony. Merong harmonious relationship. No, silipin niyo po yung katabi niyo. Diba? Kung yan ay kamag-anak niyo, okay pa. Pero kung hindi,
dun obvious yung kaibahan. Pero sa mga magkakamag-anak, magkakaiba din naman, di ba? Even yung mga magkakapatid, magkakaiba din ang pag-uugali. Ibig sabihin, lahat tayo may differences. Pero ang gusto kong makita natin dito, yung pag-asa na meron tayo galing sa Diyos, it leads us to unity. It brings us to unity. No? Nagbibigay at nagdadala ng kaisahan o ng pagkakaisa. Kahit tayo ay galing sa iba't ibang pamilya, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, meron tayong kaisahan sa harapan ng Panginoon. Hope brings us to acceptance. Ito po. No, sabi po doon sa verse 7, kung paanong kayo'y malugod at tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapupurihan ang Diyos. No, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapupurihan ang Diyos. Having hope causes us to accept one another. No, kapag meron tayong pag-asa, hindi lang to nagdadala sa atin sa kaisahan. It also causes us to accept one another. Yung pag-asang ito na mula sa Diyos ay nagiging dahilan para tanggapin natin yung isa't isa. No? Kung tayo lang, hindi po tayo ganoon. No? May mga tao na hindi naman nakikisama sa ibang tao basta-basta. Di ba? No? Pero dahil tayo ay merong hope na galing sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, no, it causes us to accept one another. Acceptance may well be the definition of unity. Meron yung kaisahan, no? Ibig sabihin, yung pagtanggap, ito ay somehow kahulugan ng pagkakaisa. Kapag nagkakaisa, merong tayong pagtanggap sa isa't isa, no? Tinatanggap natin yung bawat isa sa ating pong mga buhay. Especially, siguro ang pinakamagandang larawan talaga yung church. Di ba? Wala po ditong kumbaga, kailangan maramdaman ng bawat isa na sila ay parte ng iglesia o parte ng church. No? Kahit bago o kahit matagal, kailangan maramdaman nila na gusto natin silang makasama at maging kasama sa family ng church. Kaya nga, all throughout, lagi nating ini-emphasize yung pangungumusta, pagkakamayan, kahit papaano, no, pagbabatian, para at least napapakita natin, napaparamdam natin yung ating pagtanggap sa bawat isa. To accept one another, o to accept another person is to receive them to yourself. No, yung pagtanggap ay parang pagtanggap sa ating mga sarili. No, it is willingness to actually bring people into our hearts. No, yung bang dalhin sila sa ating mga puso, dalhin sila sa ating mga buhay. Paano ba ito ginawa ng ating Panginoon? Si Jesus sabi, how does Jesus receive us? Accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. No, tinanggap po tayo ng Panginoon, even na hindi tayo karapat-dapat. Kung i-recall natin yung ating napagbulay-bulayan, itong nakalipas na mga pagdiriwang natin, di ba? Hindi man tayo karapat-dapat, pero tayo ay minahal ng ating Panginoon. No, binigyan niya yung kanyang buhay para sa atin. No, niregalo niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat doon. No, kaya, kung meron mang modelo ng pagtanggap, walang iba kundi ang ating Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa Biblia, accept one another just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. So nagdadala tayo ng pagpupuri sa Panginoon kapag tayo ay sabi nga tumatanggap sa bawat isa sa ating mga kapatid. Pangatlo, sabi, hope leads us to praise. Hope leads us to praise. Kung ating pong babasahin, yung sinasabi po sa verse 6, 7, at 9 hanggang verse 12, makikita po natin, kung i-recall natin yan, na pinakita yung ilan sa mga bagay na kaugnay doon sa pagpupuri. No? Na kung saan,
doon tayo dinadala ng ating pag-asa. Kapag tayo ay may pag-asa, galing sa Diyos, tayo ay natututong magpuri sa Panginoon sa papaanong paraan. Tingnan po natin yung ilang mga bagay. Sabi dito, hope leads us to a heart of celebrating with joy. No, yung pag-asang ito, tayo ay dinadala doon sa isang puso na nagdiriwang na may kagalakan. Sabi po, God has proven Himself faithful throughout Scripture as the God who can be trusted, hope on with confidence, the God who can be anticipated with pleasure and cheer. No? Kung meron mang bagay o dahilan para tayo ay magtiwala sa Diyos, ay yung kanyang katapatan sa atin, yung kanyang faithfulness all throughout sa ating mga buhay. Kaya nga, He is the God who can be anticipated with pleasure and cheer. No, yung i-expect natin yung kanyang mga gagawin sa buhay natin na mayroong joy sa ating buhay. We should focus on the understanding na yung ating mga pagdiriwang na ginagawa habang tayo ay nagdiriwang ay nagbibigay sa atin ng kagalakan at pag-asa. So hope leads us to a heart of celebrating with joy. And hope leads us in praising God. No, ito dapat yung isang mahalagang bagay sa ating buhay. No, hindi para doon sa mga masaganang handa sa ating hapagkainan tuwing Pasko at tuwing bagong taon, hindi doon sa mga bagong damit, hindi doon sa maraming regalo o aginaldo, no, hindi sa anumang mga bagong bagay sa buhay natin, kundi sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Hope leads us in praising God. His faithfulness in the midst of all life, o sa lahat ng bagay sa buhay natin, it must lead to praise. Dapat doon patungo sa pagpupuri. No? Dapat doon patungo sa pagbibigay ng parangal sa Diyos. Anyway, ano ba yung dahilan ng ating celebration, di ba? Ang dahilan nun ay walang iba kundi yung gift ng ating Diyos. At ito yung baby in the manger. No? Yung kanyang willingness to send His only Son to be born sa isang very fragile state. No? Yung isang helpless na baby, infant, pinanganak sa isang sabsaban. Na kung sa panahon ngayon, siguro makagalit yung mga kumadrona, yung mga doktor, yung mga nurse. Dahil napakadumi. Di ba? Ang sela ng proseso ng panganganak sa mga ospital. No, pero ginawa niya yun simply because He loves us. Ginawa niya yun dahil mahal niya tayo. Pinakita niya, binigay niya yung kanyang napakadakilang regalo para sa ating lahat. And that gives us hope. Sabi po dito, the salvation that God alone offered and offers to all, humankind, Jews, and the rest of us, regardless of color or place of origin, or ethnic background, cause us to praise. Ano po yung dahilan para magpuri? Sagutin nyo nga po. Ano po yung dahilan para magpuri? Ano po? Ayon dyan sa nakalagay. Ano po yung dahilan para magpuri? Yan. Yung salvation. Diba? Yung salvation na meron tayo. Yung kaligtasan na meron tayo. Kaligtasan na meron tayo dahil kay Jesus. No? Ang tanong po sa ating mga kapatid, ngayong umaga, tayo po ba ay meron ng greatest gift from God? Baka naman every year nag-celebrate tayo ng Christmas. Every time nag-celebrate tayo ng Christmas, nag-enjoy tayo. No? We are praising God. We are celebrating. Punong-puno tayo ng joy, ng pag-asa, pero wala pa pala si Jesus sa puso natin.
Yun po yung pinaka-importante. Yun po yung pinaka-nararapat nating gawin. Na tanggapin yung regalo ng Diyos sa ating buhay. Tanggapin si Jesus sa ating puso bilang personal Lord and Savior natin. No? Hindi lang maging masaya yung ating celebration ng Christmas, kundi punuin tayo ng pag-asa ng Diyos, lalo sa ating pagharap sa panibagong taon ng ating buhay. No? So habang pinagdiriwang natin ang okasyong nagdaan at haharapin ang panibagong hamon ng panibagong taon, alalahaning si Jesus ang dahilan ng ating mga pagdiriwang. Si Jesus ang may dala at pinagmumulan ng ating pag-asa. Si Jesus ang may dala at pinagmumulan ng ating pag-asa. No? This hope leads us to endurance and encouragement. This hope leads us to unity and acceptance. This hope leads us to praise. Sabi po doon sa mga talata, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron ba tayong pag-asa? Meron ba tayo ng pag-asang ito sa ating buhay? O tanong sa atin, na kay Kristo ba ang ating pag-asa? At wala sa anumang bagay ng mundo. Nawa, hindi po sa mga material na bagay, hindi sa ating trabaho, hindi sa ating abilidad, hindi sa ating kakayanan, hindi sa mga bagay ng mundo, isalig ang ating pag-asa. No? Kailangan na kay Kristo yung ating pag-asa. Upang harapin man natin yung mga bagong challenges ng bagong taon, no, we can stand firm. No, matatag, natatayo tayo, mapapagtagumpayan natin yung mga bagay na yan because we have Christ and we have our hope in Christ sa buhay natin. Magandang umaga po at tayo po yumuko at tayo po manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise and thank you this morning. Salamat po Panginoon dahil sapat po yung iyong biyaya sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Mahirap po yung aming mga pinagdaanan sa nakalipas. Maraming mga bagay na sa amin po ay dumaan. Marami kaming mga naranasan sa lahat ng aspeto ng buhay namin. But still, we are here, Lord. We are celebrating. We are praising you. We are with our church family. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kahit nag-iiba-iba yung mga pangyayari sa buhay, hindi mo kami hinahayaan na malugmok, Panginoon. Hindi mo kami hinahayaang patuloy na manghina. Hindi, binabangon mo kami upang harapin pa yung bawat araw ng buhay. And we thank you for this celebration. Salamat po sa pagdiriwang na ito ng Kapaskuhan. Salamat dahil alam namin na kung meron mang dahilan para maging enjoyable, o ma-enjoy namin ito dahil doon sa mga words from your scripture, Panginoon, na ibinigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga paalala. Salamat sa mga reminders from your word, Lord, na talagang nagbibigay sa amin ng pag-asa, even in the most challenging time ng buhay. Lord, tatayo kami, haharap kami sa panibagong taon. Ilang tulog mula ngayon, Panginoon. Marahil yung iba may takot, marahil yung iba may alinlangan dahil uncertain yung buhay. But Lord, we praise you because of hope. We praise you dahil may pag-asa kami. Pag-asa na pwede naming panghawakan. Pag-asang nagmumula sa iyo. Upang anumang mga bagay ang aming kaharapin, we can be strong enough, Panginoon. Dahil kasama ka namin, ikaw po yung patnubay namin. Ikaw po yung magbibigay sa amin ng lakas. Sa iyo po namin sinusuko ang lahat ng bagay, Panginoon. Yung aming pakiramdam,
yung lahat ng bagay na meron kami. At hindi po namin kaya, Panginoon, kung kami lang. Pero alam namin, wala pong imposible sa iyo. Ikaw po yung Diyos na kasama namin sa lahat ng ito at makakasama namin sa panibagong taong haharapin namin sa aming buhay. Purihin ka po, Panginoon. Salamat po sa iyong paalala ngayong umaga. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po.